So ayun guys, good morning. Autorad Automotive Technician po ulit. So bali ito yung unit na isa pa sa aking ginagawa, yung Chevrolet Optra. So dito mayroon lang ako counting i-share sa inyo about sa water pump. So siguro marami ring nahihirapan sa pagkakalas ng water pump. So isa na ako doon sa nahirapan sa pagkalas ng water pump. So bali hindi na ako first timer sa paggagawa nitong water pump ng Chevrolet. So bali naka ilang beses na rin ako nakapagpalit nito. Ito kasing natin, ang water pump kasi ng Chevrolet, sa totoo lang po talaga mahirap itong tanggalin kung siya kinalawang na, kasi wala pong special tools para dito sa pangkalas na ito. Mayroon lang siyang special tools pang adjust lang ng ng timing niya. So yun lang ang special tools niya. Tapos idea kung paano kalasin tong nag-stack up na water pump ng Chevrolet. So mayroon ako sa inyong ituturo na paraan para matanggal ito sa pagkakakabit, kasi stack up nga kung kinalawang na siya. Medyo marami nga lang tayong tatanggalin dyan. Unang-una, kakalasin na natin yung intake manifold. Subali yung lahat na nandito, yung timing cover, automatic naman talaga tatanggalin natin yung timing belt dyan saka timing cover, kasi nga nakakabit itong water pump natin sa pinaka timing nya, timing belt. So dito kakalisan natin dito yung intake manifold, yung starter, tapos yung bypass dito, yung sa coolant nya. Tapos ang gagawin nyo dyan, para mas mabilis yung matatanggal itong water pump dito, yung water pump na yan, dito kayo papalo sa likod ngayon. So bali ang gagawin nyo dyan, paglagay kayo ng sakit dito sa pinakalikod, ito yan, kalagay yung sakit dyan. Tapos papaluin nyo to dito sa likod ng martilyo, para itong ang pinaka water pump ay umatras. So yun ang pinaka the best sa akin na paraan para makalas yung stack up na water pump ng Chevrolet. So hindi ko lang alam sa iba kung paano ang diskarte nila sa pagtatanggal ng stack up na water pump, pero sa akin kasi pinakamadali na yung ganitong paraan. Medyo marami nga lang tatanggalin na nakaharang, pero kung sa naman, sa garantisado naman na may ingat at maiingatan siya, wala nang ibang madadamage. So ayun lang ang natin idea sa pagkakalas ng water pump. Tapos dito naman sa natin, so mayroon din siguro nagtataka kung bakit yung ibang ibang tensioner natin fix, walang adjuster. Kasi ang pinaka natin diyan, kasi ang pinaka adjustment ng timing belt talaga ay yung pinaka water pump. So dito naman, paano naman natin hihigpitan tong pinaka timing belt? Meron tayong special tools na ginagamit diyan, ito. So dito yan nilalagay sa pinaka water pump. Yan, nakalagay diyan. Yan na yung magsisilbing pinaka adjuster, kasi ito naka-eccentric kasi yung water pump natin. Ayan kung makikita nyo, parang oblong, kasi ito na yung pinaka adjustment ng timing belt. Kumbaga ito na yung pinaka tensioner. Pero yung ibang Chevrolet, ang tensioner niyan dito rin, meron din dito. So ayan, ganyan yan So bali ito na yung natin. Mamaya maya kakabit ko na lang yung ibang pinalas ko dito. Tapos linis ng injector cleaning. So yun na lang sigurong mga ibabalik ko pa dito. So ayun guys, sana mayroon akong na-share sa inyo kung paano kakalasin yung pinaka water pump na mahirap. 100% nag-i-stack up ito, mahihirapan kayong tanggalin kung walang diskarte. So ayun lang, magandang umaga, Autorad Automotive Technician po ulit.